So eto mga kaiksen, makinig mabuti ah. So hindi nga tayo nakapag-content at nakapagbigay ng reaksyon patungkol dyan sa sinabi ni Ramil Madriaga na si Sara Duterte daw ay sa madaling sabi, bubayla daw sa academics. At kinailangan pa ng tulong para makapasa daw. Ew, yak! Ew, yak! Hindi naman ako magtataka dyan mga kaiksena. Nakikita natin kung paano itong Vice President umasta, magsalita, magpaliwanag, mukhang tengengok. Diba? Ano pang sabi ng tatay niyang karton? Itong si Inday, maldita yan. Ang putang magsuntok, mag-sheriff yan. Hindi man magsuntok-suntok, sheriff. Sabi ko kay Bongo, ito si Inday, talagang maldita ang putang. Bukod pa ron, kitang-kita naman natin sa lahat ng aspeto mga kaiksena. Mapa interview, scripted. Mapa statement, hirap kabisaduhin. Mapa literacy, parang timawa, sabi ni Isko. At pagdating sa mga tawag dito, interview or mga anong tawag doon, yung ambush interview, ganyan. Diba? Tumatakbo. BP, ano sabi nito? Syukran. Diba? Oh, tapos yung mga pinagsasabi niyang mga tawag dito, yung mga pagbate sa mga araw ng ganito, mga ganyan, lahat ng sinasabi niya puro lahat scripted. 'Di ba? Ang malupit pa nung graduation, pumalo pa talaga no. Yan. Palagi ko 'to sinasabi sa aking mga anak that kailangan sa buhay meron kang 4 B's. Una, be kind. Huwag kayong sasali o mananakit ng inyong kapwa-tao. Malupit pa, lahat, mapa-kindergarten, mapa-elementary, mapa-high school, copy-paste ang speech ng gaga. Ay, Diyos ko, para lang humaba ang speech, binibisaya pa man, uy. Okay. So, eto na nga. Bigyan natin ng balik tanaw, mga kaiksena, itong pahayag ni Ramil Madriaga. Okay? Ay, alaki. Tinakpan mo ako, Ramil. Ikaw naman, oo. Ska Ramil talaga, oo. Yan. Papaalala ko lang sa inyo, kasi meron tayong bibigyan ng linaw. Okay? Yan, okay? So, pakinggan muna natin. Ano bang pagkakasabi talaga ni Caramil? Iba naman yan. Sino Kansaki? Game. Caramil, tira. Son's wedding is here to attach as Annex C. Shortly after we organized ESIP, I was informed by PRRD that funding will be made available for the activities of ESIP through the contribution of his friends and supporters. Oh. One of those friends and supporters is Lynn. Ay, mali. Mali pala. Dito pala banda yun. 35 yun, 35. Number 35, ayan. Yan. Banadura. Yan. Salamat po. Wait lang papasingitin ko muna si Caramil. Of Attorney Reynold Bunsaya. Yan, wait lang. Yan. Okay? Okay, Caramil, tira. Is here to attach as Annex B. A photo of Attorney Reynold Bunsaya wearing an Inday Sara is my president is here to attach as Annex B-1. 35. Yeah. I got close with Attorney Ryan, who was previously a professor of Sara and former associate dean of SSC Law. He shared with me that Sara was not particularly good in school. Nasaan ba yung tubo?
She may not like the way I answer. She may not like the content of my answer. She may not like boom, boom, boom. She may not like boom, boom, boom. Alam nyo, ang paborito ko talagang palaman, yung pandesal. Nasaan ba yung tubo? Pandesal? Diba? Wait lang ha, Banadura ha. Kalma lang ha. Pag may sasabay ko na. So, eto, tuloy natin. So, yan ang sinasabi dito, mga kaiksena. Sarah was not particularly good in school. Was often struggling daw in academics. Yak! Sabi niya. Yung sa SMNA, di ba yung bago? Ini-interview ng mga box bobuling mga banatae. Sabi niya, kasi wala naman dito sa script eh. Nasaan ba yung tubo? Ang dami, no? Ang dami talaga. Kahit sabihin mo pang 80 ang grade mo in animal ka, kitang-kita sa galawan mo kung may utak ka o wala, tang inumels. Nasaan ba yung tubo? Diba? Oh. Was often struggling with her academics and habitually rude and violent to other students. Oh, kamakailan ba mga kaiksena, bago pa man maging mayor si Buday, okay? Bago pa man maging mayor si Buday o maging ano yung tatay niya, presidente, ano ang background na itsura ni Buday noon? 'Di ba? Semi-kalbo, mga parang pampangkista yung galawan, akala mo si Boy Iyak. 'Di ba? Silang magkakapatid yung itsura, 'di ba? Tsaka nga sinasabi talaga ng tatay niya, loko-loko daw talaga yun si Buday. Maldita talaga. Hindi kayo magtataka na totoo tong nababanggit ni Madriaga. Takot na lang nung mga nabuli ni Sarah. Baka mamaya mategi pa yun eh. Nasaan ba yung tubo? Diba? Oh. Tuloy natin. Kaya wag kang kalimutan. Ayan na. Pepito Taas at kay Banadura. Maraming salamat. Barbilat, may customer tayo. Mani ka na. Barbilat, Barbilat, Barbie, 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 Barbilat, Barbilat, Barbie, 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 Barbilat, Barbilat, Barbie, 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 Barbilat. Oh. Okay. Tuloy natin. Salamat. Hence, Attorney Ryan used his influence in San Sebastian College of Law to ensure that Sarah received passing grades despite her poor academic performance. Nasaan ba yung tubo? Okay. Ngayon, mga kaiksena, so, sumagot dyan yung tinatawag nilang Dean ng San Sebastian. Oo. Ngayon, ito tanong ko, mga kaiksena. Papakita ko Wait lang. Pakita natin sa inyo. Saan na ba yun? Iyan. So, eto ngayon yun. Dean San Sebastian College of Law. Si Attorney Ted Pastrana. Wala naman tayong problema sa kanya eh. Pero ngayon, ang tanong ko mga kaiksena, itong Dean o itong si Ted Pastrana, nagsasabi kaya ng totoo? Dahil sinabi niya kasi na itinatanggi niya ang aligasyon ni Madriaga sa umano'y palakasan system sa grado ni Sara Duterte. Ayan meron direct. Ipapakita ko lang naman sa inyo para mas lalo nyo maintindihan at maisip nyo kung dapat nyong paniwalaan ito, yung Dean. Oh, may nagsabi, DDS yarn, 'di ba? Yes, DDS ya. May ebidensya ka direct? Wait ka lang. Nasaan ba yung tubo? Wait lang kayo. Meron. Pero pakinggan muna natin si Pastrana. Okay? Pakinggan natin siya kung paano yung palusot nito O, game. Wait lang
Ano bang, anong inyong reaksyon dun sa parang ang sinasabi, palakasan lamang ba? Ang pagpasa sa basti? Nalalaka daw ba yan? Pag influential ka, madali kang matatanggap dyan at makakapasa sa bar. Ano po ang inyong side naman sa bagay na ito? Alam mo, nakakalungkot nga yan, na pati yung aming College of Law ay nakaladkad dyan sa usapin na yan. No? Siyempre, hindi totoo yung ganyan, Henry. No? Lahat naman ng College of Law, no? In fact, natatawa siguro sa sinabi ni Mr. Madriaga. No? Ikaw natatawa ka, ako natatawa sa'yo. Paano ka man maniniwala sa'yo? Mga ka-eksena, kapag may conflict of interest, maniniwala ka ba? Nasaan ba yung tubo? Kaya nga kadalasan pagka nakikitang may conflict of interest, hindi dapat di ba? Kapag ka tatakbo, kapag ka sa trabaho, di ba? Mike Lynn Torres, dahan-dahan lang ha, wag sunod-sunod, mabubura yung message mo. Di ba? Okay? Tuloy tayo. Dahil alam na alam Wait lang. Bulag and bingi ba yung mga nagsasabing hindi bobo si Sara Lustay? Sabi ni Victoria Moon. Ewan ko ba dyan sa mga yan? Shoutout kay Addictus sa mods natin kay Ashur Kansaki. Tuloy natin. ng mga estudyante, ng mga profesor, no, na walang bearing kung ano mga Pwede kong masabi na totoo ang sinasabi mo kung wala kang koneksyon, kung wala kang kahit anong bahid sa mga Duterte. 'Di ba? Nasaan ba yung tubo? Tuloy natin. tatayuan mo sa buhay. Alam mo naman sa College of Law, pagalingan lamang yan. Talino ang pinag-uusapan dyan. So, hindi maaari na parang mag-influence peddling ka lamang dyan. Marami naman kami mga estudyante, mga anak, sons and daughters of prominent politicians. Siyempre, hindi natin babanggitin ng mga pangalan, hindi naman sila involved dito. Pagdating nila sa College of Law, ay mga ordinaryong law students lamang sila. Just like everybody else. May mga anak din, mga justices, congressmen, na dumadaan sa aming law school. Walang special treatment na binibigay. Parang all is fair. That's why I felt really bad on behalf of the faculty of San Sebastian College of Law. Then and now. Kasi itong usapin natin ito, 2005, I suppose, yung nangyari. Bagamat hindi pa ako ang dekano nung panahon na yun, ako'y miyembro ng faculty. Kilala ko siyempre ang mga personalidad na sinasabi. I think pwede kong banggitin, si Attorney Ryan Kilala. Matagal ko nang kasama sa Inamin. Kilala. Si Attorney Kilala. So, may connection, di ba? faculty. And for a time, tama, nag-serve siya as associate dean, Tumama na naman yung sinabi ni Madriaga. ng College of Law. Imposible, Henry, nagkakaroon ng mga ganyang yung sinabi ni Sir Madriaga na ikaw ay makakalusot sa College of Law dahil lamang sa iyong koneksyon o sa iyong apelyido o kung sino ang magulang mo. Walang gano'n. Sabi ni I Am Queen, si Miriam Defensor, legit ba yan? 78 lang ang grade niya. Si Sarah 80, ibig sabihin mas matali. Nasaan ba yung tubo? Si Miriam Defensor na talagang straight magsalita at walang tigil, tuloy-tuloy at yung continuous ang processing ng utak. Si Sarah, paano naging 80 yan? Tapos, gusto kong sabihin sa inyo na
Yes, yung time ng aking ama na si FPRD at bilang source person ay salamat po. Nasaan ba yung tubo? Alam nyo mga kaiksena, ginagawa na talagang mga pinanganak kahapon yung mga tao. Ito, wait lang Wait lang, natatawa talaga ako eh. Wait lang I have something, ano to? Oh. Tuloy tayo. Wala lang, may nangungutang. Ako pa inutangan. Natawa ako dun. Kala ko kung ano, ngayon ko lang kasi nakita. May nag-message, ngayon ko lang nakita yung message. Kumbaga, matagal din nagpaparamdam. Tapos nag-message, anong sabi direct? Pautang naman Nasaan ba yung tubo? Aray ko. Tuloy natin. Henry, lahat ng colleges of law, no? For a time I served as president of the Philippine Association of Law Schools. Apo. Kilala ko ang mga dekano ng iba't ibang law school sa buong Pilipinas. Palagi ko lahat sila ay naiinsulto, no, na sasabihin. Ay, hindi. Huwag mo silang idamay. Hindi naman sila na hindi naman sila na pangalanan. Ikaw lang yun ang pangalanan eh. Huwag mo idama, ikaw yun. Nasaan ba yung tubo? Na pwede palang magkaroon ng ganyang kalakaran sa College of Law, whether in San Sebastian or any law school for that matter. So, sir, papaniwalaan ka namin, no? Hindi, papaniwalaan namin sinasabi mo kung ibang tao yung nagsasalita, hindi ikaw. Pwede. At walang connection. Paano mo naman nasabi direct na may connection? Wait lang May papakita ako sa inyo. Ano ba to? Hanapin ko lang. Pero bago ko, habang hinahanap natin mga kaiksena, ang tanong, masasabi nyo bang nagsasabi ng totoo itong si Pastrana? Masasabi nyo ba na neutral to si Pastrana? O kayo sumawag salita mga kaiksena. No, sige, sagot kayo mga kaiksena. Nasa mid pa ako. Ano ba yan? Kaloka. Dali. Sagot kayo mga kaiksena. Meron ba? Dali, habang wala. Alam nyo mga kaiksena, eto yan. Okay? Alam nyo ba, pagdating sa politika, sumabak yan, mga kaiksena. Direk, 80 talaga si Sara. 80-80 lang. Sabi dito, mga kaiksena, niya, ano to? Hello, Direk, sorry late. It's okay. Ang hirap paniwalaan ni Pastrana. Alam mo mga kaiksena, hindi lamang siya isang hindi lamang isang academic. Siya ay isang tawag dito, number 1 nominee ng double A o kasosyo. Di ko alam kung paano basahin tong party list niya. Double A kasosyo party list. Nang ibig sabihin, mayroon silang direktang politikang ambisyon at interes mga kaiksena na patag dito, protektahan mga kaiksena. So, nasa politics mga kaiksena, no? At paano naman nangyari yun? Sino ba kasama niya, Direk? Sino kasama niya para masabing dikit sa mga Duterte yan at nagkaroon ng something like that? Bigyan ko kayo ng example. Halimbawa mga kaiksena, halimbawa ako, naging mayor ako, kunyari lang tapos si BMB Mama Labs ay kunyari, paano ba? Wag masyadong ganito na lang. Ako naging mayor. Tapos may anak ako. Okay, may anak ako na nag-aaral sa isang law school. Tapos si BMB Mama Labs
yung teacher, sabihin na teacher. Tapos, balak mong tumakbo sa politika. Okay? So, para makuha mo ang attention ko at para makilala kita, ano ang way na gagawin mo sa tingin mo? 'Di ba? At alam mo yung anak ko, kunyari mahina sa school o kaya bagsak. Tapos ikaw may plano kang tumakbo sa politika, ano? So, anong gagawin mo? 'Di ba magpapalakas ka? 'Di ba magpapabida ka? Dahil mga kaiksena, nasabi na dyan sa comment section, si Mocha Uson, connection yan mga kaiksena, ng, paano babasa? Kasosyo na lang, okay? Kasosyo ay parehong partido, kamukha kay Mocha Uson bilang nominee noon. Alam ng lahat na si Mocha Uson ay isang haligi yan ng mga Duterte propaganda. 'Di ba? Si Mocha Uson, sila pa nun, 'di ba? So doon pa lang mapapaisip ka na mga kaiksena. Okay, eto pakita ko sa inyo baka sabihin niyo nagpe-fake news ako eh. Wait lang. Saan na ba 'yun? Iyan. Ito, tanggalin ko lang yung ads. Yan. Saan na to? Yan. Ito pala. Yan. Wait lang Saan yung picture? Ito. Wait lang. Saan na yan? Ito, nakikita nyo ba? Ay, hindi. Maliit. Wait lang. Lalakihan ko. Wait lang. Lakihan natin. Lakihan. Saan na to? Wait lang. Filipino Workers Kuwait. Ano to? Association. Ito ba yun? Yan. Lalakihan ko mga kaiksena. Pasensya na kayo Control, zoom. Makikita nyo mga kaiksena sa Rappler. Yan. Kasosyo, Producer, Consumer Exchange Association, Incorporated Party List Candidate 2025. Na-post siya na. Yan. So mga kaiksena, sino ang nominee dyan? Andyan siya, nangunguna nangunguna. Kita nyo? Yan. Maliwanag. Ano daw? Si Sarah mo itok-itok. Ano to? Saka kung talagang matalino, di siya matalino, di sana kinwestiyon niya ngayon. Correct. Ito pa mga kaiksena. Wait lang, may ads Yan. Mocha Uson Party link to pork barrel. Wait lang, sobrang laki. Yan. Yan. Ay, nako, sir. Ikaw naman, sir, Lakihan ko, Wait lang. Diyan talaga, magdududa na kayo dyan, mga kaiksena. Ayan, lakihan ko. Ano sabi dito? Mocha Uson's party link to pork barrel scam. May issue ng pork barrel scam, mga kaiksena. May issue pa ng pork barrel scam. Direk, gandang hapon, share ko lang, sinabi ko doon sa kausap ko DDS, ang standard ko ng matalino, si late Senator Miriam Santiago. Tatawa ako, di na nagrebat. Nasaan ba yung tubo? Mga kaiksena, ito Mocha Uson's party link to pork barrel scam. Baka sabihin nyo, nagjo-joke ako. Sa tingin nyo ba, bilang tao ni Digong, si Joga. Si Poca. Si Mocahontas tuloy. Ayan. Sa tingin nyo ba, itong vlogger na to na naging PCO pa ni Digong nyo? Yung mga dumidikit kaya dito, walang nagiging koneksyon papunta, 'di ba?
At kung time na yun, nag-aaral si Sarah, merong ganitong kailangan ganito, ganyan-ganyan, tapos malalaman nila, oh, si San Sebastian pala si, ganito, ganyan-ganyan, doon ka mag-aaral. Di ko sinasabing, ito yung nangyari, Kumbaga, na-imagine ko lang. Yung ni Mocha na ganito, ganyan-ganyan, baka gusto mo na mag-aaral para wala tayong problema, makapasa ka dyan. Diba? Oh. Link, naintindihan nyo ba? Link to pork barrel scam. Nalilink to pork barrel scam. Ayan babasahin na lang Nasaan ba yung tubo? Ang pino-point out natin dito, si Mocha. Connected kay Mocha. Ito, ayan nakikita nyo ba? Nominee nga Basahin natin. In 2011, the pork barrel funds of an kasosyo party list representative were channeled to an NGO identified with pork barrel. Basa. Queen Janet Lim Napoles. Dagdagan natin. Controversial former Assistant Secretary Mocha Uson is running for a party list representing under Kasosyo Party List. Yehey! Nasaan ba yung tubo? Paano nagkaroon ng pork barrel? Hindi naman nanalo yung party list na yan. Basahin mo! Nasaan ba yung tubo? Saan na tayo? Nasaan na dito? But this party back in 2011 channeled its pork barrel funds to a bogus NGO. Nasaan ba yung tubo? Okay? A look-through Rappler investigate article shows that there are Department of Budget and Management data proving this link how the Malampaya Fund was plundered. Okay? So, dun pa lang mga kaiksena, okay na tayo. Tutuloy ko pa ba? Kung gusto nyo, basahin nyo na ito ng mas malupit pa. Ito, tingnan natin dito sa, ito pa, balita ng Inquirer. Sino nandyan? Wait lang. Mocha party list link to 110 billion pork barrel scam. Kailan yan? 2018. Vlogger pa tawag kay Mocha. Vlogger Mocha Uson formalized her political bid on Monday when she filed her candidacy to become a representative of Kasosyo Party List in 2019 election. However, the party list was among the group linked to the 10 billion pork barrel scam at Chuchucho Kineme-Eme. Yan. Okay? So, pinakita ko sa inyo mga kaiksena yung taong kasama niya. Okay? Ulitin natin. Ayan. Saan na yun? Nawala. Ayan mga kaiksena. Posible ba o hindi? Ano yan? Cookie mo? Hindi. Cookie ng ina niya. Cookie ng ina nila. Nasaan ba yung tubo? Diba? Hindi pa tayo tapos dyan. Wait lang Saan na ba yun? Ito pa. Meron pa din dito mga kaiksena Yan. What BP grade fixing? Sabi dito. Yan. Ito, bago lang to. May sagot. The San Sebastian College of Law Sunday denied allegation that the former associate dean intervened to secure passing grades for Vice President Dutae, pushing back against claims raised during House hearing. So, maliwanag. Okay? Yun yung kanina. Pinlay ko na. Ba't ko pa nga pala babasahin to? Okay? Asa na pa to? Ngayon, para mas malinaw, hindi yan. Wait lang. Balik tayo dito. Saan ba yun? Yan. Pakinggan nyo to, mga kaiksena. Muna. Mula alegasyon ng term sharing hanggang planong umanong patalsikin ng Pangulo. Sunod-sunod na sinagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang ilan sa mga alegasyon ni Ramil Madriaga sa House Justice Committee kahapon. Pero sa lahat ng ibinatong alegasyon sa kanya, ang pinakapinalaga na
Papalagan daw. Ito na lang kasi mga ka-eksena. Isipin nyo na lang, di ba, conflict of interest bilang isang dean, okay? Bilang isang dean, dapat neutral at objective siya. Pero bilang kandidato ng isang partido, may kasaysayan ng pagiging Duterte allied. Kaya paano ka maniniwala doon? Di ba? Paano ka maniniwala na totoo sinasabi niya at wala siyang kinikilingan? Napakadali lang naman magsinungaling. Di ba? O, pag Duterte alay dyan, mga ka-eksena, malamang sa malamang, yung opinion niyan bias at may pinapanigan. Tama ba ako? Tama ba ako? Opo, idol. Opo, idol. Diba? Nakakaloka. Tuloy mo, Tita Mel. Ng bise ang aligasyon na kinailangan niya ng tulong para makapasa sa law school. Nakatutok si Ian Cruz. Nang humarap sa pagdinig ng House Justice Committee, kasama sa inilahad na nagpakilalang dating bagman umano ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Tsaka balik na asa na si Sir. Tsaka mga ka-eksena, isipin nyo na lang mabuti ha. Isipin nyo na lang mabuti. Talagang yung kanyang posisyon bilang din ang dating sa akin ginamit talaga yung titulo bilang din para makakuha ng magmukhang credible, 'di ba? Sa tingin mo, Shine, magmukhang credible at decente ang depensa pero sa likod nito mga ka-eksena, yung layuning isalba ang imahe ni Sara Duterte. Kasi kahit anong sabihin mo, Sir, na si Sara ay hindi mo tinulungan, wala kang ginawa, o di, yun ang sabi mo. Pero sa mata namin, nakitang-kita ng buong bansa kung gaano kasyonga bells ang pagsagot, pagsasalita, pag-iisip, kahit sa gawa, si Sara Duterte, tama? Nasaan ba yung tubo? Bibigyan ko kayo mamaya ng sample. Ewan ko lang kung di ka matawa. Bilang din, ano kaya magiging reaksyon mo dito sa ipapakita ko? Wait mo lang. 'Di ba? Oh, Diyos ko. Kakaloka Balik na kay Tita Mel. Sino si Tita Mel? Ang naikwento raw sa kanya noon ni Attorney Ryan Ray Kilala na dati raw Associate Dean ng San Sebastian College of Law at dati raw profesor ng BISE noong nag-aaral pa ito noon. He shared with me that Sarah was not particularly good in school, was often struggling with her academics and habitually rude and violent to other students. Ito pa mga ka-eksena, 'di ba? Kapag pinagsama-sama lahat ng mga sinasabi ni Madriaga, nabubulol pa ako. Hindi naman to simpleng coincidence mga ka-eksena. Yung mga dinidetalye ni Madriaga, pumapasok talaga 'di ba? Mapasok just with the reaction of Sara with regards to her questionable law degree. It's only obvious that Madriaga pressed the center of Sara's ego. Correct kayo dyan. 'Di ba? Ito yun lang naman, malinaw mga ka-eksena, yung pattern ng alignment ng isang tao na may political stake, may historical connection, tapos sabay ang galaw sa narrative ng kampo. Tama? Nasaan ba yung tubo? Di ba? Ano sa tingin nyo? Hence, Attorney Ryan used his influence in San Sebastian College of Law to ensure that Sarah received passing grades despite her poor academic performance. Ang sinabing ito ni Madriaga, Pinalagad. hindi pinalampas ni Vice President Duterte. Sa isang pahayag, sabi ng BISE, sa lahat ng anyay kasinungalingang ibinato ni Madriaga, ang pagsabing kinailangan niya ng tulong para makapasa sa law school, ang kanya raw pinapalagan. Hindi, tingnan mo mga ka-eksena. Tapos, binasagan niya pa si Caramel na bar planker. Hoy, labanderan Joey! Na di naliligo, So, paano yan? Tinira ka rin ni Sara. Nasaan ba yung tubo? Pero di ba mga ka-eksena, hindi mo na kailangan pang sabihin yun Di ba? Di ba? Nakakaloka. Ito pa mga ka-eksena, ayon sa ating pagkakaalam, tawag dito, pagdating, pagiging, tawag dito, ba yun? Ano bang nabasa ko na yun? Mamaya, isipin ko muna. Tuloy muna natin.
Tinapos daw niya ang kanyang pag-aaral sa sarili niyang pagsisikap. Binigyan daw niyang prioridad ang anyay well-rounded life kesa academic excellence. Pero hindi raw siya humingi ng special accommodation sa sinumang propesor para sa kanyang grades dahil madali naman daw makuha ang bare minimum nito, taliwas sa sinabi ni Madriaga. Tapos, eto pa mga kaiksena, di ba, sinasabi nga ni Ramil Madriaga, itong si Pastrana, si Dean Pastrana, mga kaiksena, tawag dito, miyembro ng ISIP. Tingnan nyo mga kaiksena, miyembro ng ISIP. Inday Sara is by president nila. Sa tingin mo mga kaiksena, ikaw na sumusuporta kay Sara, tapos ikaw yung nasa position, tapos siya alimbawa, alam mong gano'n ng, di ba? Hindi mo bibigyan ng pabor yun, katarantaduhan yun. Nasaan ba yung tubo? Hindi, may nabasa lang ako mga kaiksena na gano'n eh. Okay? Tuloy natin. Hindi rin daw siya naging subject ng anumang reklamo ng kabastusan o karahasan. Paano ka nga magiging subject? Dala-dala mo nga yung pangalan ng tatay mo. Di ba? Kinakatakutan yung pangalan nyo. Papatayin ka talaga, tapos ka. Di ba? Huwag mong subukan, potang. Di ba? Pag narinig mo yung pangalan ni Digong, kahit yung mga taga Davao, pag sinabi mo Duterte, takot sila eh. Kakaloka Laban sa ibang estudyante. Sinusubukan pa naming makuhang panig ni Attorney Kilala. Welta naman ang bise, hindi mapapantayan ni Madriaga at mga kasabwat niya sa Kamara ang kanyang kapasidad na nakakakuha ng resulta sa kaunting pagsisikap dahil ni hindi raw sila makahabi ng kapani-paniwalang kasinungalingan. Hindi daw makahabi. Kita mo nga, dyan pa lang eh. Di ba? Affected ka bigla, di ba? Bigla siyang napaano dahil kahihiyan niya talaga to mga kaiksena eh. Yung sabihing nakapasa ka lang dahil sa tulong ng iba at dahil ikaw ay anak ng presidente. Yun nga, yung binabato ni Ramil Madriaga kay Pastrana na miyembro din ng ISIP na aktibong nangangampanya kay Sara Duterte mga kaiksena. Tuloy tayo. Lalo't higit ang pagsunod sa batas. Sabi pa niya, kung may aligasyon daw ng panunuhol noong unang impeachment proceedings laban sa kanya, ganito rin daw ang nangyayari ngayon. Sabi ni House Justice Committee Chair Jervil Luistro, inaasahan na nila ang mga ganitong reaksyon ng bise. Pero magpapatuloy daw ang kanilang proseso alinsunod sa mandatong ibinigay sa kanila ng konstitusyon. Sabi naman ni House Justice Committee member Terry Ridon, mas mainam na sa House impeachment hearings daw banggitin ng bise ang mga pahayag nito imbes na sa press statement o presko ng kanyang mga abogado. Ang mga testimonya ni Madriaga, minaliit din ang abogado ng bise na si Attorney Paulo Panelo Jr. Hindi raw kapani-paniwala ang kanyang mga tinuran tulad ng pag-dispose umano ng 125 million na confidential funds sa loob lang ng 24 oras. Talaga to si Panelo Jr. Umaten kayo. Hindi kayo puro ngaw-ngaw dyan, di ba? Sabi nga, sino bang nagsabi nun na DDS? Hindi. Tama ba? May nagsabi nun eh. Hindi, tsaka si Isko, sinabi rin, di ba? Kung may ebidensya kayo, di ba? Kung meron talagang katotohanan yung sinasabi nyo laban sa isang tao, magkaso na kayo. Pumunta kayo sa korte o kaya sagutin nyo. Di ba? Ay, direct kain tayo mananak yun. Uy, sarap yan ha. Obvious naman kahit hanggang ngayon, nepo baby siya. Kaya college pa lang sanay maging astig ng Google P. Takot nga mga schoolmates eh. Hindi, tanungin ko kayo. Ha? Malaman mo, kaklase mo si Sara, tapos yung time na yun, hindi pa siya yung ang gupit niya pa, gupit bardugo. Diba? Tas nabalitaan mo, nanuntok pa ng sheriff yan. Hindi ka iirag dyan, magtatangka ka pa ba? Malaman mo, tatay, tas may death squad pa. Diba? Mga kaiksena, hindi ito malit na detalye. Okay, ito ay nagpapakita lang ng uri ng political environment o network, mga kaiksena,
na pinanggagalingan o pinanggagalingan ni Pastrana, mga ka-eksena. At kapag ang isang tao ay pumasok sa ganitong klase ng ecosystem, hindi mo pwedeng ihiwalay yung kanyang opinion sa kontekstong, alam nyo na, di ba? Na ito ay, dikit nga eh, di ba? Alam nga namang walang makuwang, ano yan, tawag dito, benefits. Nasaan ba yung tubo? Oh. Wala siyang personalidad eh, para malaman yun. Wala siyang posisyon. Wala daw personalidad. Nasaan ba yung tubo? Eh halos magkasama nga madalas sila ni Buday eh. 'Di ba? Oh, at siya isa sa tumatayo na pinaka-leader ng kanilang grupo para ipangampanya si Sara Duterte. Mga ka-eksena, ikaw kaya utusan ka ni Digong, 'di ba? Kumuha ng pera, i-transfer sa yung pera. Sagutin niyo kasi pati yung pati yung waiver, 'di ba? Patay kayo ngayon sa 22. Nasaan ba yung tubo? Dadating si Trillanes, dadating si Remulla, tas kayo wala. Oh, patay ka na naman kayo dyan. Okay? So, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa, mga ka-eksena. Uulitin ko, may live survey tayo. Sa tingin ninyo, mga ka-eksena, naniniwala ka ba? Oo, ikaw, na matalino si Sara Duterte. O, dalawa lang yan. Oo o hindi. Anong gusto mo ipakita, Direk? Eto, may ipapakita ako sa inyo. Isa lang naman. Ito lang yung napili ko na ipakita sa inyong example. Asa na yun? Wait lang. Baka nawala. Ayun, nandito pa. Okay? Favorite ko to ngayon eh. Ano ba yan? Yan. Nasaan ba yung tubo? Pakinggan natin ha. Ito po, mga ka-eksena, yung 80 ang grade. Yan, na pinagyayabang niya. Ang pinagyayabang ng mga DD-shit, matalino daw. Oh. Okay? Tingnan mo ha. Diyos ko. Action! So in your lives, there will be a lot of adjustments that you need to make. Tama. In your life. Okay? In your lives. Oh. You need to have a plan A, a plan B, a plan C. Tatlo yun ha. A. Ha? A, B, C. Nasaan ba yung tubo? Okay. Because your lives, you do not control your lives. Your lives is under Under the sun? Nasaan ba yung tubo? May plan A, plan B, plan C siya. Okay? Tapos, you have no control daw. Eh, may plano ka nga, itang inumin mo. Nasaan ba yung tubo? Ang walang control sa buhay o walang walang plano. Wala kang gagawin kasi wala kang ang control eh, di ba? Wala oh, hindi mo alam eh. Saan ka nakakita ng Ulitin ko ha. Ayop talaga to si Sara, tindi talaga ng 80 yan ha. B, a plan C. Because your lives, you do not control your lives. Oh, you do not control your lives pero you control the plan A, the plan B, and the plan C. Hayop. 80 yan. Oh. Your lives is under Arrest? Oh. a magnificent God. Wow, ginamit pa yun Diyos para makalusot sa loading. Naglo-loading na, kaya ginamit na yung nasa taas eh. Okay. Oh. He will put you where He wants to be in His time and in His will in His time. Putak. Mapapamura ka talaga eh. Yan yung tinatawag nyo matalino?
Ha? Yan yung tinatawag niyong 80 ang grade? Ako ang problema ng administrasyon ni BBM, ng asawa ni BBM mismo, ng anak ni BBM. Ano? Ang pagkaalam ko, hindi ka naging problema ni PBBM. Hindi ka naging problema ng First Family. Dahil ang alam ni PBBM na ikaw ay may problema sa utak. Nasaan ba yung tubo? Sample pa lang yan mga kaiksena. At kung matalino yan at may kahihiyan ba, no? Gagawin niya kaya mga kaiksena ang alin direct? Wait lang. Check. Kami ay apoy na hindi mamatay, sabay sa paglang, sabay sigaw ng bayan. Lumaban na mga sakim, durugi na. Hayop na yan. Grabe ang Vice President nyo. Sakit sa ulo! Gusto nyo pa ba? Oh, magpakita pa ako ng mga kagagahan na ginagawa ng Vice President nyo. You need to have, Isipin nyo mga kaiksena, yung, so in your life, yung you pandesal. need to have a plan A, Tumigil ka na nga. a plan B, a plan C. Ba yan? Ang ingin, bunga dito. Ito. Balikan natin to ha. Favorite ko to eh. Game. Yan. Balikan natin to. Favorite ko to. Be kind. Huwag kayong sumali sa pang-aapi, paninira, o pananakit Oh. ng inyong kapwa Kapwa. tao. Tao. Galing. Ayaw mo gapil sa pagdaot, pagguba, sa inyuhang isig ka tao. Klaro na. Klaro. Pangalawa, be humble. Be humble. Lahat kayo may iba't ibang talento at kakayahan. Gamitin ninyo ang Mapa interview, tag dito, mapa ang kausap, mga matatanda, mainstream media, vlogger, bata. Parehas lang ng tuno. 'Di ba? Huwag kayong sasali sa pang-aapi. Nasaan ba yung tubo? Be kind. Julul! Ituloy ko konti inyong talento at kakayahan para tumulong ng inyong kasamang estudyante. Hindi pwede sa mundong ito na ikaw lang mag-isa ang magaling. Kailangan din matuto ang inyong mga classmates. Ang lalim, no? Ang lalim. Yan ang 80 ang score. Yan. Ganyan. So in your lives, Hey, leche. Ang ingay. Buisit na yan. Ulit ka. Oh, meron pa dito mga kaiksena. Wait lang Oh. Bago tayo lumipat kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan. Nakita lang ako. Wait lang asa na ba yun? Yan. Wala. Wait lang. Ito to. BBM, anong bread si Martin Romualdez, anong bread si Saldico? Ito talaga. Mantaga Manila Times pa rin.
Definitely, hindi bread si Martin Romualdez at si BBM. Sino yung isa? Apat yung Zaldico. Definitely, hindi sila tinapay. Dahil hindi makain yung ugali nila at hindi makain yung korupsyon nila. Kung ako ay tinapay, ang hirap nito sige, ito na lang. Paborito ko ang ensaymada. Okay? Pinaglihi ako sa ensaymada. Pagdating kay Pangulong Bongbong Marcos tsaka kay Martin Romualdez, nakasagot. Pero yung sa kanya na hindi niya na alam, nahihirapan na. So kung ako ay tinapay, ako ay isang ensaymada. Thank you very much. Hanap pa tayo. Happy World Pandesal Day sa inyong lahat. Ang pandesal, paborito ko, hindi siya hindi siya ordinaryong palaman. Ang pinaka-paborito ko na palaman is yung cheese whiz, tapos yung daing, bulat sa Bisaya, yung daing, boneless na siya, tinatanggal ko siya sa mga buto, tapos nilalagay Tinatanggal niya sa mga ko siya buto. doon sa loob. Happy World No? Ang talino talaga niya, no? Wala. Happy sa mga kababayan natin na dumadaan sa hirap, kung ano man yon, sa personal man, sa trabaho man, o yung hirap ninyo sa politika o sa mga dinadaanan ng bayan natin. Magtiwala kayo sa Diyos. Lagi kayong magdasal na bigyan kayo ng lakas at ng kaalaman, strength and wisdom, at bigyan kayo ng grace na tanggapin kung ano yung Happy World Pandesal Day. Hindi nga di ba? Sabi niya, boneless daw. Di ba? Boneless na nga eh. Siguro may sakit sa sa bato. Maalat na nga yung chase ways. Tapos lalagyan mo pa ng daing, alat din nun. Wala niya talaga yung mga trip ng mga ganitong pag-uutak ka ba? Ano pa ba? Marami yan naisip ko. Ano to? Wait lang. Meron pa yan eh. Ano pa ba yung mga to? Hanap tayo ng Ayan oh! Nasaan ba yung tubo? Sakuragi! Nasaan ba yung tubo? Sakuragi! Hayop. Hayop na yan. Kala ko si Sakuragi eh. Si Sakuragi naging bading. Wait lang, hanap pa tayo para masaya. Sara Duterte. Yan. Okay. Hanap tayo. Yay, para lap trip pa. Wag yan. Luma na yan. Oy, post ko yun Ay, hindi pala. Wala na ba yan? May marireason kung bakit popular pa rin. So in your life, depends on Leche ka. May pasabog na. Saan na ba? Mukhang pinabura niya na yata Nasaan ba yung tubo? Uy, siya Tony Clear to Wala na. Ang hirap kasing hanapin ng ibang mga videos na ko na binubura ko kasi.
Hindi ko na isisave. The joint affidavit Well, anyway, mga issued kaiksena. last February 23. Tawag dito. Balik tayo. Well, anyway, mga kaiksena, tawag dito, sabihin ko, nakalimutan ko tuloy. Yan. So, ang tanong, ilan na yung sumagot? Check natin. Naniniwala ka ba na matalino si Sara Duterte? Ang sumagot na 4%. Oo, naniniwala ako, matalino si Sara. Bakit? Isa akong bobong, didilis na kulto. 4%. Nasaan ba yung tubo? At ang sumagot naman ng 96%, hindi. Kitang-kita naman eh. In your lives. Ito katok, yes. Ayun na. Halika na mga kaiksena, puntahan natin yung good news natin kay Pangulong Bongbong Marcos. Let's go, sago! Yung mga nakakalimot mag-like dyan at hindi pa nag-share dyan, baka naman, pwedeng mag-like at mag-share. Okay? Mga kaiksena, eto na. Kapit lang. Alam nyo, mga kaiksena, ayoko talaga sanang gawin to eh. Ayoko sanang mag-post eh, pero ayoko rin sanang i-content, ipagmayabang. Kaya lang, naisip ko, yung mga fake news ka ng mga DD shit eh, di ba? Kahit na alam naman nila sa sarili nila na walang ginagawa yung idol nilang si Sara Duterte, nagpapalamig lang ng pepe ng ilang buwan sa dahig, di ba? Tapos, gastos. Mataas pa yung rating noon, 'di ba? Walang ginagawa, tanim puno, laboy dito, laboy doon, pasarap buhay, vlog dito, pakain-kain pa ng ice cream, mga gano'n, nagpulot ng basura ng scripted, 'di ba? Ngayon, mga kaiksena, ito good news, ha? Ngayon, April 20, 2026, 11:31 AM. Posted by, okay, GMA News Online. Ano meron? Yan. Marcos performance rating up. BP Sara down in secret. Ayon yan sa Okta Research by Giselle Ombey. Okay? Pakita mo na direct. Baka sabihin, fake news sila eh. Ito na nga, wait lang, ayusin natin, lumiit eh. Kinat ko kasi, wait lang ayusin natin yung ating, lumaki tuloy sobra. Yan. Ha? Ito natin. Ayan po, malinaw na malinaw yan, mga kaiksena isi-share lang natin sa inyo. Yan. Okay. So, tuloy tayo. Wala ba mga kamay dyan, mga kaiksena? Basa. Yan. About 55% of adult Filipino express satisfaction with the performance of the President Bongbong Marcos Jr. during the first quarter of 2026, while fewer were satisfied with that of Vice President Duterte. Results from a non-commission, mga kaiksena, non-commission survey by Okta Research showed Monday. Basa, okay? Based on survey which was conducted on March 19 to 25 to 20 to 26, Marcos performance rating improved by 4 percentage points to 55 from 51. So tumaas mga kaiksena, umangat from quarter of 2025. The President performance rating reached majority levels in all regions, highest in Balance Luzon at 57% and Visayas at 56% and lowest in the National Capital Region. Mindanao, 51%.
By socioeconomic class, his performance rating was majority among Class A, B, C, and Class D respondents at 56% while it was 48 among Class C. Yan mga ka-eksena. Yan sinasabi ko sa inyo. Hindi naman natin kailangan na sana ipagmayabang to, pero para naman sana malaman ng mga kababayan natin. Dahil pagka pinangunahan na naman, sigurado, sabi na naman ng DD-shit yan. Wala yan, di tunay yan. Nasaan ba yung tubo? Samantalang yung survey firm na gumagawa para kay Inday, commission, kaalyado. Sino yun? Yung kay Malutikia. Nasaan ba yung tubo? Tapos sasabihin niya, hindi ako DDS. Hindi talaga ako DDS. Kasi kung alam mo, na matagal na panahon, hindi naman ako mga DDS. Hindi talaga ako. Kasi itong si Antacler. Nasaan ba yung tubo? Hayop na Miss Piggy, ano? Palakpakan natin mga ka-eksena. Congratulations sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy-tuloy lang po ang pagtatrabaho. At hayaan nyo lang po si Sara Duterte magpalamig ng pepe. Ng pepero. So si chocolate, in short, pepero. Diba? Ayun, natuwa tuloy si Pay Herl. Pay Herl. Maraming salamat ha. Baste! Halika na. Magtrabaho na tayo. Barbilot, Barbilot, Barbie, 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 Barbilot, Barbilot, Barbie, 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 Barbilot, Barbilot, Barbie, 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 Barbilot. Thank you po. Thank you, Faye, ha? Kakaloka, Ano pa, Drek? Yun na nga. Basta magtrabaho lang na magtrabaho si President Bongbong Marcos. Huwag niyang gagayahin si Sara na mahilig lang magpalamig ng pepero sa sa ref. Bakit? Ano pa meron? Eto na nga mga bakla. Nako po, si Pangulong Bongbong Marcos nasa lansangan kanina. Diyos ko, nakakaloka, Oo, nagpunta siya mga ka-eksena para doon sa inspection of Department of Transportation ng SCP implementation o yung tawag dito, yung pangongontrata ng gobyerno sa mga modern PUV. Naku naman talagang presidente to. Naasar na ako sa inyo eh. 'Di ba? Ito po. Naku. Po-forward ko yan na si Pangulong Bongbong Marcos ano? Ha? Ha? Yun Baka clone yan, direk ha? Hanggang ngayon, may mga tanga-tanga pa rin eh. Nakikita ko pa sa Facebook eh. Pangulong Bongbong Marcos, iba ang tenga. Iba daw ang tenga. Loko-loko. Ano to? Sabi ni 55% Diyos sa Pikachu. Ba't kasi nagpapahuli-huli ka? Naglaba ka ba? Charot. Tuloy. Magandang umaga po sa lahat. Nakikita natin ang pagdating... Uy, si Marojas! Naku, magagalit na naman ang mga dilaw. Mga mga Duterte niyan. Magagalit na naman. Sabihin naman, naku, patay tayo. Ayan na si Marojas. ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Araneta Center Terminal para sa inspeksyon ng implementasyon. Matangkad pala si Marojas, Kasi si Pangulong Bongbong Marcos, matangkad-tangkad din siya. Hindi naman, siguro matangkad lang ako ng konti. Matangkad ako eh. Paano pa si Pangulong Bongbong Marcos ta si Marojas? Siguro malaki ako ng konti. Baka magsilaki kami pala ni Marojas. Malaki pa ako. Ng Service Contracting Program or SCP. Kasama niya din sa inspeksyong ito ngayong araw, sina Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez
Land Transportation, Franchising and Regulatory Board Chairman Attorney Vigor Mendoza II at ang Terminal Manager ng Araneta Center Terminal, Mr. Ramoncito Legaspi. Ay, dito mga kaiksena yung dito mga kaiksena yung history ng kabataan ko. Bakit? Dito kasi ako tumatambay pag sumasama ako sa tatay ko pag bumabiyahe ng jeep. Itong Araneta Center na to, malapit dito sa Cubao. Historical sa akin yan eh. Diyan kami madalas ng tatay ko. Ako po si Chen Husay mula sa Radio Television Malacanang at live po tayong napapanood sa official websites ng Radio Television Malacanang at ng Presidential Communications Office. Dahil sa oil price hike, ang sektor ng transportasyon ang unang nakaramdam nito. Kaya sinimula ng administrasyon ni PB. Natin ito mga kaiksena, ipo-forward ko sa matagal yan. Yan. So in-inspection ni Pangulong Bongbong Marcos mga kaiksena Yan Nila ang bawat biyahe po na kanilang gagawin. Sa nabanggit niyo po kanina, tulad ng nabanggit niyo kanina, may allocated financial support sa mga driver at operator. So 100 per kilometer kada bus unit para sa busway. At ang makikinabang dito ay aabot na 50 operators, 500 bus units at tinatayang 300,000 na pasahero bawat araw. So ano naman po ang makukuhang benepisyo ng mga sumasakay araw-araw dito, attorney? Ayun po yun katulad nga po ng sinabi ko, doon sa existing fare po natin, kung kasama ka po sa programa, mas mababa po ng 20% ang iyong pamasahe. So kung ang pamasahe mo po ay ang modern jeep po ngayon ay 15, ang babayaran na lang po ng... Ang swerte naman ito mga pasahero na to. Grabe Ang ating pasahero ay 12. In addition po dito, kung ikaw po ay senior citizen at ikaw po ay estudyante, may 20% discount pa po. Grabe Okay, nakikita po natin sa mga screens natin ngayon ang pag-inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga electronic jeepneys. Ito po ay upang masiguro na ang mga enrolled units ay sumusunod. Sigurado ako yung mga nandiyan kinikilig yan. Kasi syempre nakita nila sa personal. Pogi pala talaga si PBBM. Kasi ginagawang pangit ng mga pangit na didisit, di ba? Pag nakita talaga ng mga kababayan natin, guwapings talaga yan sa personal. Kasi ako nakita ko na yan Sa requirements, ilan na dito ay ang pagkakaroon ng tarpaulins tungkol sa programa at ang fare matrix. Attorney, matanong ko lang, paano po kung sakali na wala pong tarpaulins and fare matrix yung isang unit? Yun po, hindi po yun kasama. Ibig sabihin, hindi po babayaran ng gobyerno ang kanilang tinakbo at hindi rin po sila magbibigay ng 20% lower fare. So, ibig sabihin po, ang bawat pong bus or e-jeeps po dito ay markado. Kumbaga. Tama po yun. Meron po tayong mandatory po ang paglalagay nila ng tarpaulin. Ngayon po, kung tumatakbo po sila at hindi nila nilagyan ng tarpaulin tapos maniningil sila sa gobyerno, isusokos po namin sila at pwedeng masuspindi at makansila ang kanilang mga prangkisa. Attorney, matanong ko lang din po, ano-ano po bang ruta ang cover nitong SCP? Ito po ba ay nationwide din? Tama yan, Miss Jen. Nationwide po ang ating ruta. Around 803 routes po yung atin pong na-identify. Importante po dito sa NCR yung mga feeder routes po kung saan yung mga dulo po ng mga jeep or nung bus or nung UV Express ay papunta po sa ating mga mass transits katulad ng LRT, MRT at ang ating busway. Meron din po tayo nationwide sa iba't ibang probinsya. Hindi nakakatuwa Nakakatuwa na, 'di ba? Na andyan yung presidente nagkipagtsikaan lang. Parang konduktor nga Diba? Parang konduktor lang lagyan mo na ng pera sa kamay si Pangulong Bongbong Marcos, lagyan mo ng belt bag yan. Diba? Tikit. Okay, sila pala may-ari niya. Kunin ko ang ninong yun. Tuloy natin. Kayo, di ba kayo natutuwa? Di ba nakakatawang tignan? Kahit niloloko ko si Pangulong Bongbong Marcos na para konduktor. Ang naging priority naman po natin dito ay yung mga modern jeeps at mga modern UV Express.
Nabanggit niyo po kanina na meron kayong parang tinatrack ninyo yung mga e-jeeps, buses na kasama dito sa SCP. 1, 2, 3. Paano naman po yung hindi sila nakaka-access sa internet? Meron po bang manual verification? Nagre-ready po tayo doon, nakalagay po sa ating guidelines na kapag hindi po posible ang pag-scan ng QR, pwede po tayo mag-manual. Pero ito po, makikita nyo po yung pagpasok po ni Presidente dito, meron pong QR code. Yan po yung ini-scan po ng mga inspektor, ng mga kasama sa programa. Bukod po dito, pwede rin po yan i-scan ng ating mga pasahero para mag-iwan naman po sila ng mga komento nila, whether maganda or hindi, para po sa mas makakapag-improve na serbisyo po sa ating mga publiko. Ako nakasakay na ako sa ganito. Nakasakay na ako, tinry ko. Malakas naman ang aircon, kaya lang, yung nasakyan ko hapit. Anong hapit? Kahit punong-puno na kami, nagpapasakay pa rin talaga. Grabe, over capacity na kami. Hindi, kasa pa yan. Isip, ito Okay po. At ito po, matanong ko lang din po, syempre, concerned din ng mga operators and drivers kung papaano nila makukuha yung benepisyong ito from the government. Opo, kaya importante po yung sinasabi po natin na may scan nila yung QR code kasi yung QR code po nila ay unique sa bawat sasakyan na kasama po dito sa programa. Pagka-scan po nila, after 1 day po, ipoproseso na po ng puro cellphone naman to mga kababayan naman natin, oh. Mag-focus nga kayo. FRB at idedeposito na po namin yung kanilang kabayaran doon sa araw po na yun. Kunwari po ngayon, Lunes, ang target po natin dito, by Wednesday or Thursday, mababayaran na po ang ating mga operators. Yun naman po ay direkta po ba sa operators or direkta po sa drivers? Paano po ang kalakaran? Direkta po ito sa mga operators, sa bank accounts po ng operators kasi ang mga naka-onboard po sa atin ay yung mga operators po. May nagtanong, ano to, Adamson University. May batang nagtanong, So kumbaga po, ang operators na ang bahala na mag-distribute noong pong subsidy from the government doon sa kanilang mga drivers. Tama po yun. Sila na po ang bahala kung paano po magiging hatian nila doon sa binayad po ng gobyerno sa kilometrong tinakbo po nila. Para lamang po malinaw, meron pong rates para sa program na ito. Inuulit lamang po namin 100 per kilometer for EDSA carousel, yung mga public utility buses. 30 pesos per kilometer naman, maximum of 100 kilometers. Gusto ko malaman yung sinabi ng bata. Saan kaya? Mamaya. For traditional jeepneys and UV Express, 40 pesos per kilometer naman, maximum of 100 kilometers. For modern jeepneys and UV Express, at 82 per kilometer, maximum of... Kaya mga kaiksena, yung sinasabi nyo kagabi yung merong sa sa Marikina ba yon? Pag merong mga sasakyan na kagaya ng jeep na iba, at mga TNBS o kaya mga tawag dito, Apex, may Apex pa, wala na Apex pala, mga tawag dito, ban, yung mga binabayad yung pamasahe, pag dinoble nila, nagtaas sila ng wala silang binibigay na taripa, huwag kayong pumayag, reklamo nyo, maniwala kayo sa akin, bawal yun, wala pang pagtaas ng pamasahe sa kahit ano na transportasyon sa ating bansa. Kaya kung may magagawa sa inyo yan, lolokohin kayo at isingil lang kayo ng mahal. Reklamo nyo, kunin nyo yung plate number, ipabiral natin. Sige, akong bahala, po-post natin dito. 100 kilometers for city buses. Tama po yun, Miss Chen. Tama po. Magkano po ba ang naka-allot na budget natin dito, attorney? Pa-forward ko na pagka magsasalita na si Pangulong Bongbong Marcos. Meron yata yan Wala. Wala. Wala siyang... ito. Ay, hindi pinapakita pa Wala. Yung speech sana. Wala speech. So, yan mga kaiksena. Okay? Palakpakan naman natin yan yung sinasabi ko talaga na hindi nakikita ng mga kababayan natin, lalo na yung mga busy sa trabaho, yung hindi marunong sa gadget, di ba? 112 ba tatawag sa reklamo direct? Hindi ko alam Gusto nyo, videoan nyo kung kayo yung makakaranas, tapos videoan nyo. Magsalita kayo habang binibidyoan nyo. Yung driver, yung jeep, o yung sasakyan, yung plate number,
para may ebidensya tayo. Tapos, babanata natin dito, post natin, tatag natin. Okay? So mga kaiksena, once again, palakpakan tayo dahil good job ang ating presidente at pumalo yung kanyang ginagawang pagtatrabaho at talaga namang tawag dito, nakikita talaga ng mga nakamulat ang mata. Pero yung mga nakapikit, malamang walang nakikita. Diba? So mga kaiksena, 6:40 na, mag-aasikaso pa ng hapunan. So maraming salamat mga kaiksena sa inyong lahat at dito na muna tayo magtatapos ng ating live stream sapagkat ang inyong lingkod ay may mga obligasyon pang dapat gawin sa buhay-buhay at ako ay hindi robot at hindi ho tayo mayaman at hindi ho tayo anak ng kung sino mang politiko o kung sino mang mga talapendas dyan. Okay? Maraming salamat. Ito po yung lingkod, naging direktor ng buhay nyo. Bawi na lang ako sa susunod ng shout out dahil magluluto pa ako ng ulam. Ingat po kayo. God bless at see you again. Tag dito. Bala na mamaya. Paki-subscribe po isang channel ko at yung Facebook page ko mga kaiksena, magiging active ako doon kaya lagi kayong mag-like at mag-share ng mga post ko sa Facebook page para mas lalong tag dito lumawak ang ating kapangyarihan. Maraming salamat po. God bless and have a wonderful me. Thank you po. Bye. Yeah. Mic check. Kwento to ng kapangyarihan na naligaw. Yan. Bisero siya, di ko nakikita astang busy lagi. Pero trabaho niya parang laging may delay. Kaban ng bayan, parang nakaw sa gabi. Swipe dito, swipe doon, walang resibo, okay. Habang bayan naghihintay ng aksyon. Siya may pa-interview, may pa-global na eksena. Suit na plantado, salitay is crypto. Pera output, wala, presko lang ang meron. Hindi pawis ang puhunan, kundi exposure. Mas kilala sa camera kaysa sa serbisyo. Bise sa biyahe, hindi sa opisina. Trabaho na pag-iwanan sa pila ng visa. Habang oras ng bayan, unti-unting nauubos. Kaya naglilibot ibang bansa na naman ang focus. Deadline lumilipad, parang eroplano. Attendance niya, laging out of the country status. Mangiting malamig, kalkulado ang galaw. Parang chess, pero ang tinatamaan taong bayan. Empathy siya zero, pero fear mataas. Umiiyak ang masa, sagot niya soundbite lang. Kung konsensya